Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta na kayong lahat? Sana'y okay lamang kayo habang nagpapalipas ng inyong oras at nakikinig ng Papa Dudut Stories. Ako nga pala si Ethel ng Cabuyao, Laguna. At gusto ko sanang i-share sa inyo ang isa sa aking mga naranasan sa buhay na masasabi kong hindi ko makakalimutan. Ngayon pa lamang ay aaminin ko na sa inyo na horror story ito. At totoong nangyari talaga ito sa akin at sa pamilya ko. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin pero umaasa ako ng kaunting pangunawa sa inyo. At sana'y no bashing kasi hindi nyo lang alam kung ano ang kaba at hirap ng pinagdaanan namin ng mga panahong ito. Sa mga hindi pa nakaka-experience, yes, horror exists. Maski ako nung una ay hindi rin naniniwala sa mga kababalaghan at katatakutan. Nagsimula po ito nung lumipat kami noon sa isang bahay sa Bay Laguna. Luma na ito. Pero hindi ito ancestral house ng angkan ko o ng angkan ng asawa ko. Nabili lamang namin ito dahil sa magaling na pag-aahente ng aming kaibigan si Vince. Noong una hindi ko talaga gustong bilhin ang bahay dahil nga sa luma na ito at marami pa kaming ipaparepair. Pero pumayag na rin ako. Kasi maganda naman ang lokasyon nito at mukhang peaceful naman ang paligid. Perfect sana sa akin na nooy kapapanganak lamang sa aming panganay ng asawa kong si Joseph. Samantalay mukhang okay naman yung bahay as it is. Isang palapag lamang ito, may garahe, 2 banyo at 3 kwarto kaya kaunting renovations lang ang ginawa namin. Dahil ang request ko sa asawa ko ay i-maintain ang probinsya vibes ng paligid. At nung lumipat naman kami ay wala naman akong nararamdamang mabigat o kung ano. At nagpatuloy yon hanggang sa mag-iisang linggo na kami sa bahay. Pero Papa Dudut, isang madaling araw ay nalimpungatan ako. Kasi kakaiba yung hangin sa loob ng kwartong tinulugan ko. Wala noon ang asawa ko dahil night shift siya sa kanyang trabaho at tanging anak ko lang na sanggol ang kasakasama ko noon. So yun na nga. Yung mga papel sa mesa ay nagliliparan paikot-ikot sa kwarto. May bagyo ba? Tanong ko sa sarili ko. So sumilip ako sa bintana, ang ganda ng panahon. Natakot na ako kaya tumayo ako bigla, pagtayo ko ay biglang bumukas yung aparador. Sa sobrang takot ko ay napatakbo ako papuntang pintuan at lumabas na agad. Pero bumalik din ako nang maalala ko yung baby ko kaya kinuha ko ito at doon ako natulog noon sa sala. Pero kinaumagahan ay hindi ko na sineryoso yung nangyari sa akin at inisip ko na lamang na baka nagkataon lang yon. Kaya nagpatuloy lang kami noon sa aming buhay. Kaso Papa Dudut, makalipas ang ilang araw ay may nangyaring kababalaghan na naman sa bahay. Madaling araw mga 2 or 3 AM yata. May nagpupukpok sa garahe kung saan katabi lang ng master's bedroom na tinutulugan namin ng anak ko.
Tapos sakto yung kamang hinihigaan ko pader lang ang pagitan sa garahe. So sinilip ko yung garahe at wala akong nakita. Iisnabin ko na sana at antok na ako pero muli akong nakarinig ng nagpupukpok kaya sinilip ko ulit. Kinabahan ako kasi kaming dalawa lang ng anak ko sa bahay kaya nagdala na ako noon ng kutsilyo sakali mang may akyat bahay na pumasok sa bahay namin. Pero pagsilip ko ay wala pa din akong makitang tao kaya natatakot na talaga ako noong mga sandaling yon kaya dali-dali akong bumalik sa aking kwarto. Paghiga ko ulit sa kama ay ayun na naman siya. Pero hindi ko na sinilip at sa halip ay itinabi ko na lamang ang anak ko sa aking kama at sinubukan kong matulog na. Hindi nagtagal ay nakuha din akong dalawin ng antok. Kinaumagahan pagdating ng asawa ko mula sa trabaho ay agad ko namang ikinuwento sa kanyang nangyari. Kaya nagpa siya si Joseph na patulugin sa bahay namin ang biyanang ko at ang bunso niyang kapatid na 16 years old pa lamang. Si Nelo. Pero kilala ko itong si Nelo, may third eye ito. Medyo kinikilabutan ako kapag kasama ko itong brother-in-law ko kasi kapag magkasama kami ay sasabihin niya sa akin kapag may multo sa paligid. Ang problema madalas siyang ganon kaya kinikilabutan talaga ako. Samantala unang gabi pa lamang ng biyanan at in-law ko sa aming bahay ay nakaramdam na sila ng kababalaghan. Etong si Nelo madalas sabihin sa amin na marami daw mga multo at elemento sa labas ng bahay namin. At kapag dinidescribe niya ang kanyang mga nakikita ay kinikilabutan talaga ako. Kaya pinakikiusapan ko si Nelo na kapag nakakakita siya ng multo ay huwag na niyang sabihin sa akin. Sa kabilang banda, dumating ang alas 10 ng gabi. Bilog na bilog yung buwan noon. Nakaupo kami ng biyanang kong si Nanay Mila sa gitna ng malaking sala. At nanonood kami ng TV noon. Nasa kusina naman si Nelo dahil nagluluto ito ng hapunan namin. Mga ilang minuto lang may kumatok sa front door. Tatayo na sana ako pero pinigilan ako ni Nelo. "Huwag mong bubuksan yan, Ate Ethel," sabi niya sa akin. "Baka si Joseph yan. Bumalik kasi baka may nakalimutan," sabi ko naman sa kanya. "Maniwala ka sa akin ate, hindi yan si Kuya Joseph," diin ni Nelo. Nagtinginan naman kami ni Nanay Mila at nagkibit balikat lamang ito. Habang ako ay kinabahan kasi alam ko na ang ibig sabihin kung bakit ako pinigilan ni Nelo. So balik ako sa panonood ng TV. Nagbibigay pa nga ng side comment si Nanay Mila sa isang eksena. Nang may kumatok na naman, medyo malakas na pero this time sa back door naman. Muling nagtinginan kami ni Nanay Mila at hininaan namin ang TV. Isa lang ang nasa isip namin, bakit may kumakatok sa back door samantalang walang tao doon? "Naku, baka pinasok tayo ng akyat bahay," pangamba ni Nanay Mila. "Nelo, nandyan ka malapit sa pinto, huwag mong bubuksan," dagdag pa niya. Tahimik lang noon si Nelo habang nakatingin sa pinto. Huminto rin siya noon sa ginagawa niya at mamayang kaunti ay nagsalita ito. "Alam ko kung sino ka. Huwag mo kaming takutin. Hindi ka welcome dito sa bahay. Umalis ka dito." Galit na sigaw ni Nelo. Nakita ko may hawak na rin itong kutsilyo. Pero walang sumagot, Papa Dudut. Natakot na rin kami ni Nanay Mila ng mga sandaling yon. "Kapag kumatok pa yan, kunin mo ang itak at itakin mo ang lokong yan," malakas na sabi pa ni Mama. Intensyon talaga niyang iparinig yon sa kung sino man ang nasa labas. Tinanaw ko yung baby ko doon sa kunan niya malapit sa amin. Tiyempo namang nagsimula itong umiyak. Kaya agad ko itong kinarga at pinatahan, Papa Dudut. Pero kasabay noon ay may kumatok na naman sa pinto pero sobrang lakas na ng katok niya. Parang sinusuntok na nito ang pintuan. Ang nakakatakot pa ay sabay yung katok sa front door at back door.
Nataranta na si Nanay Mila maski si Nelo ay napatingin sa akin. Parang natatakot na. Habang karga-karga ko ang anak ko, ay kumuha na rin ako ng kutsilyo bilang pang self-defense. Sakali mang pasukin na kami ng mga magnanakaw o akyat bahay. So ang itsura namin noon is talikuran kaming tatlo. Ako ang nakaharap sa front door. Si Nelo at Nanay Mila naman ay sa back door. Kailangan nating tumawag ng tulong sa mga pulis. Wika ni Nanay Mila sabay dukot sa cellphone niya na nasa kanyang bulsa. Ma, hindi magnanakaw o akyat bahay ang nasa labas. Wika ni Nelo sa aking biyanan. Hindi tawang mga yan, dagdag pa niya. Dahil naman sa sinabing yon ni Nelo ay lalo kaming kinabahan. Lalo ding umiyak ng malakas ang anak ko. Hinawakan ko naman ng mahigpit yung kutsilyo at sabay kami ng Nanay Mila na lumapit sa front door. Saktong nasa doorknob yung kamay namin para subukang buksan yung mga pinto nang may kumatok na naman. Pero yung katok ay hindi na sa pinto kundi sa bubong na. Pagkarinig ko noong katok na yon, wala na, finish na. Nanginig na talaga ang tuhod ko. Pati si Nanay Mila at si Nelo ay natulala na lamang at biglang napasandal sa may pinto. Walang tigil ang pagkatok sa bubong na akala mo'y kinakalampag na sa sobrang lakas. Noong makabawi kami sa takot, nagsenyasan kami na magsama-sama kami sa kusina at hindi na namin tinuloy na lumabas ng bahay dahil siguradong mapapahamak lamang kami. Tumigil lamang ang pagkatok sa bubong nang sabay-sabay kaming tatlo na magdasal. Kinaumagahan, pagdating ni Joseph ay agad kong ikinuwento sa kanya ang naranasan namin kaya kinumbinsin na niya noon ang mama niya at si Nelo na permanente nang tumira sa bahay namin para mabantayan kami ng anak ko. Pumayag naman si Nanay Mila at Nelo. Kinagabihan habang natutulog kami ng anak ko sa master's bedroom habang si Nanay Mila at Nelo ay natutulog sa sala. Bigla akong nagising dahil sa kakaibang init na nararamdaman ko. Napansin kong patay yung electric fan kaya binuksan ko yon. Pero papadudot, pagkaraan ng 5 minuto ay nag-click ng kusa yung fan at namatay. Pangatlong fan na namin to sira na naman. Yun ang nasa isipan ko ng mga sandaling yon. Siyempre binuksan ko ulit tapos ay nagpasya na lamang akong mag-cellphone at manood ng YouTube videos. Maya-maya lang ayan na naman at nag-click na naman yung fan at nag-off ng kusa. Ayon, napalipat na naman ako at pinindot ko na naman. Patayo na sana ako at pabalik sa higaan ko nang biglang nahugot sa saksakan ng kusa yung electric fan. Papadudot, kinilabutan ako at mukhang eto na naman, sabi ko pa sa sarili ko sabay tayo para isaksak ulit. Pero hindi pa ako nakakalapit sa saksakan ay tumalsik yung electric fan sa gilid. Yung bang akala mo ay may sumipa pero ako lang ang tao that time sa kwarto kaya natakot ako at napasigaw ng malakas. Nagising naman si Nanay Mila at Nelo sa ingay ko kaya pinuntahan nila ako sa kwarto. Hindi ko naman nilak ang kwarto kaya madali silang nakapasok. Ano nangyari? Tanong ni Nanay Mila sa akin. Pero bago pa ako makasagot ay biglang sumigaw si Nelo. Ate Ethel, kunin mo ang anak mo at lumabas na tayo ng kwarto, bilis! Dahil naman sa taranta ko ay agad kong kinarga ang anak ko at mabilis kaming lumabas ng kwarto, papadudot. At syepong paglabas namin ng kwarto ay biglang nagsara ang pinto at kasabay noon narinig namin ang mga yabag at tila kinakalimot yung pader na kahoy. Ano yun, Nelo? Natatarantang tanong ko sa bayaw ko. Pero tumingin lang sa akin si Nelo at hindi niya sinagot ang tanong ko. Niyakap naman ako ni Nanay Mila para kumalma ako. Nang mahimasmasan ako ay kinausap niya ako. Ethel, bakit ba kasi dito pa kayo bumili ng bahay ni Joseph? Tanong niya. Si Joseph po talagang may gustong bilhin itong bahay kasi mura at saka maganda ang lokasyon. Nainganyo ako kasi ang ganda ng Mount Makiling mula dito. Katwiran ko. Napabindisyonan niyo na ba itong bahay? Usisa pa niya. Hindi pa po sagot ko.
Kaya pala may nagbumulto dito kasi hindi pa nabeblesingan ng pare. Mamayang umaga, pupunta ako sa simbahan para mabindisyonan itong bahay ninyo. Ang sabi ni Nanay Mila. Samantala napansin namin na kanina pang nakatayo sa tapat ng pinto namin at nakatitig lamang ito. Ilang beses namin itong tinawag pero parang wala itong naririnig kaya nagpasya na lang akong kapitan ng bayaw ko at hinila papunta sa amin. Bigla namang natauhan si Nelo sa ginawa ko. Salamat Ate Ethel, aniya. Ano ba yung nakikita mo Nelo? Ayokong matakot kayo ni Mama. Tipid na sagot niya sa akin. Ano ba kasi ang meron sa bahay na ito, sabihin mo na para malaman ko. Sabi ko pa. May diablo sa bahay ninyo. Sagot niya. Umalis na kayo dito hanggat hindi pa huli ang lahat Ate Ethel. Payo niya sa akin. Habang nag-uusap kami ni Nelo ay narinig kong tumawa ang baby ko. Kaya agad kong pinuntahan ang anak ko sa kwarto. Kaya agad kong kinarga ito. Pero patuloy lamang ang anak ko sa pagtawa. Tapos ay parang may tinuturo siya doon sa may computer sa may upuan kung saan kami madalas matulog ng baby ko. Binaliwala ko lang yon at pinainom ko muna ng gatas ang baby ko bago ko siya patulugin ulit. Samantala around 4 p.m. nagpoops ang baby ko at kagigising lang namin pareho so dinala ko siya at binuhat papunta ng CR. Pero papadudot na gulat ako. Halakhak ng halakhak si baby as in tawa siya ng tawa. Tuwang-tuwa habang tinuturo at nakatingin siya sa likuran ko. Kaya tinawag ko noon si Nelo pero pagdating ni Nelo ay tahimik lamang itong nakatingin sa amin. Nakarap siya sa amin pero yung mata niya ay parang iba ang focus. Mamayang kaunti tumingin na sa akin si Nelo at hinudyatan niya ako. Nabilisan ko ang paglilinis sa anak ko tapos ay umalis na kami kaagad. Sa kabilang banda naman, bandang alas 5 ng hapon ay dumating si Joseph at Nanay Mila. May kasama silang pari noon. Nagkataon pa lang habang pauwi ang asawa ko ay nakasabay niya ang mama niya at ang kasama nitong pare. So yun na nga, bandang gabi ay blinisengan ang buong bahay namin habang si Nelo ay pag-alagala ang mga mata at hindi mapakali. Hindi ko alam kung ano ang nakikita niya pero alam kong natatakot ito base rin sa kanyang facial expression. Kaya nilapitan ko ang bayaw ko at tinapik sa may balikat. Natatakot ka ba? Bulong ko sa kanya. Hindi pare ang kailangan natin. Kailangan natin yung eksperto. May kilala kong albularyo na makakatulong sa atin para mapaalis ang mga diablo sa bahay. Sagot niya ng pabulong sa akin. Hanggang sa kinagabihan ay may nag-video call kay Nelo. Tapos ay tinawag niya ako at pinakilala sa kausap niya. Isa pala itong albularyo at magtatawas pero parang kasing edad lamang namin ni Joseph. Tinanong nito ang full name ko at ng baby ko. Tapos noon ay nagsimula na siyang magtawas. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay biglang humina ang wifi sa bahay namin at naputol ang video call namin sa magtatawas. Hindi naman yon dating ganon. Kaya ang ginawa na lang ni Nelo, ginamit na lang niya ang data niya. Around 12 p.m. ay nakakonect na at sabi nung magtatawas kay Nelo ay patingin ako ng bahay. Ilibot mo ako. Dinala ni Nelo ang cellphone niya habang nilibot namin ang bahay. Hanggang sa tinapat ni Nelo ang camera sa may kwarto namin. Nagulat yung magtatawas. Hindi may pinta ang mukha niya. Sabi niya, "Iha, huwag kang matakot ha. Pero may nakatirang diablo dyan sa kwarto ninyo." Nagkatingin na naman kami ni Nelo para bang sinasabi niya sa akin na I told you so. Pagkatapos sa kwarto namin ay dumiretso naman kami sa kusina. Minsan ba ay may kumakalabog dyan sa kusina at likod ng bahay ninyo? Tanong nito. Oo, madalas. Tuwing hapon at madaling araw. Sagot ko. Diyan nakatira ang babaeng itim. Ayaw niya sa'yo, Ethel. Sagot ng kausap namin sa video call. Paano ba namin mapapaalis ang mga diablo sa bahay namin? Tanong ko ulit. Narinig kong huminga ng malalim ang kausap namin. Ethel, ang bahay ninyo ay kilala sa lugar ninyo bilang Balay Diablo. Dahil nandyan sa bahay ninyo ang daan papuntang impyerno. Hindi ninyo mapapalis yan kasi yan lang ang lagusan nila. Kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo dyan sa Balay Diablo.
aniya. Nagkatinginan kami ni Nelo. Sige, sasabihin ko kay Joseph na lumipat na kami ng bahay. Pero bago matapos ang usapan namin, may bilin sa akin ang magtatawas. Gawin niyo ang pag-alis sa lalong madaling panahon bago pa niya makuha ang kaluluwa mo o ng anak mo. Pagkatapos noon ay naputol na ang tawag. Sinabi ko naman kaagad yon sa aking asawa at pumayag naman ito na lumipat na lamang kami ng ibang bahay. Buti na lamang at may malapit na paupahan sa bahay ni Nanay Mila kaya agad namin yung kinuha. At wala pang isang linggo ay lumipat na kami ng bahay. Papadudod sa ngayon ay masaya na ang buhay namin, nakabili na rin kami ng bagong bahay makalipas ang 2 taon. Simula nang umalis kami sa unang bahay namin na kilala pala sa tawag na Balay Diablo. Nakumpirma kong totoo yon nang makausap ko ang mga kapitbahay namin. Wala talagang tumatagal sa bahay na yon samantalang sinubukan naming ibenta na lamang ang bahay. Pero walang may gustong bumili kaya hinayaan na lang namin na maging abandonado yon. Papadudot, hanggang dito na lamang ang kwento ko at sana'y mabasa nyo ito at mapiling i-ere or i-upload sa YouTube. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Ethel. Maraming salamat Ethel sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Ayon nga sa mga paranormal experts, may mga lugar talaga na nagiging portal o daanan papunta sa kabilang dimensyon. Nagkataon lamang na yung portal sa Balay Diablo ay papunta ng impyerno. Ayon pa nga sa ibang mga eksperto ay dapat talagang iwasan ang mga ganitong lugar dahil maaari kang dalhin doon na mga kampo ng kadiliman sa impyerno. May paraan pa para maiwasan ang mga lugar na ito. Paano ba malalaman kung ang isang lugar ay may portal papunta sa kabilang mundo? Ayon sa mga eksperto, hindi yun madaling malaman o madetermina ng isang normal na tao. Ang tanging mga taong may regalong sixth sense ang makakadetermina nito. At hindi raw ito may sasara kahit na ano pang gawin ninyo, ang mainam na lamang gawin ay iwasan ito. Kaya mga ka-online, totoo man o hindi ang tungkol sa mga portal papunta ng impyerno o kabilang dimensyon, nararapat lamang natin itong iwasan at huwag hangaring mapuntahan para hindi natin yon pagsisihan sa bandang huli. Para sa mga nakakatakot na mga kwento na araw-araw naming ina-upload, hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel. Mag-subscribe din sa aming weekly family vlogs, ang Gianna Vlogs. Maraming salamat po sa mga bago naming mga subscribers. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like,
mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.